like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's his. Yo, what's up mga kawerdos? Welcome back na naman sa aking YouTube channel, Jack Motovlog 26. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kawerdos, subscribe na yan, saka like and share and comment na rin mga kawerdos, saka click yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga video ko. So ayan mga kawerdos, ayan o, January 2. So January 2 mga kawerdos, ako lang yung pumasok sa sa trabaho. Sa lalaki ako lang mag-isa. So ngayon mga kawerdos, meron akong biyahe. Pupunta ako ng Santa Mesa. Ako lang mag-isa. Nakikita nyo, wala akong kasama. So boring, wala akong kausap sa sasakyan. Punta ko ng Santa Mesa mga kawerdos. Meron akong pipick upin na items. So ako lang mag-isa. Wala akong kausap dito sa loob ng sasakyan. Mahirap pag wala kang kasama. Pag nasa biyahe ka, wala kang lang makausap, makakakwentuhan. So ganito lang mga kawerdos, ang parang lang yung New Year, parang linggo lang, parang lumipas lang na araw. Pahinga lang ng A1 kasi walang pasok. Pagdating ng A2, eto na naman, trabaho na naman uli. Ganun lang ang buhay mga kawerdos, sa paikot-ikot. Wala kang pag ikaw ay isang isang nangangamuhan ka sa isang kumpanya. So kailangan kailangan magsipag sa trabaho mga kawerdos para masenso ka. Kasi pag di ka nagsipag sa trabaho, pag nagtatamad-tamad ka, wala mangyayari sa'yo. Hindi mo matutupad yung yung gusto mong marating, saka yung mga pangarap mo sa buhay ay hindi mo makukuha. So tayo, kung nakita nyo ako mga kawerdos, kahit ako lang mag-isa. Tapos dapat pahinga ngayon kasi katapos lang ng New Year. So dapat dapat pahinga dapat ng kahit 3 araw. So ngayon mga kawerdos ay Sabado, January 2, 2021. So dapat ang pasok ko mga kawerdos ay 4. Lunes pa dapat. Pahinga dapat tayo ng 3 araw sana dapat ng pahinga. Pero kahit gusto ko magpahinga mga kawerdos ay hindi pwede. Kasi pag nagpahinga ako, nagtatamad-tamad ka sa trabaho, sayang yung araw, sayang yung sahod. So kung tatanungin nyo mga kawerdos kung magkano sahod ko bilang isang driver, kung talaga mga kawerdos, kung tutusin ang trabaho ko dito sa kumpanya na to ay driver, minsan karatilya boys, basta lahat na, all around ako dito sa sa trabaho ko. So sa sahod naman mga kawerdos, sa sahod ko sa isang araw, lampas ako sa minimum mga kawerdos. Hindi na rin masama, magandang pasahod na, makakabuhay na ng pamilya. Tapos meron din ako mga benepisyo.
Kompleto ako ng benepisyo. Saka yung sahod ko above minimum. Tapos yung benepisyo ko mga kawerdos ay hindi ako kinakaltasan ng kumpanya. Hindi ako kinakaltasan ng amo ko. So silang naguhulog ng lahat ng benepisyo ko. Hindi na ako kinakaltasan sa sahod ko. Hindi na ako binabawasan. So imbis na dapat bawasan ako, hindi ako binabawasan. So ganyan sila kabait. Ganyan kabait yung amo ko. So bibihira lang kayo mga kawerdos makahanap ng amo na Chinese na mabait, saka hindi kuripot magpasahod. Hindi yung sarili lang nilang iniisip. So ako mga kawerdos, tutusin lang, nung nandun pa ako sa probinsya, gusto kong pumunta ng Maynila. Nung baguhan pa lang ako dito sa Maynila, grabe pagsubok na tagyan. Grabe ang pagsubok na dinanas ko bago ako makarating sa ganitong trabaho. Dami kong pinasukan na trabaho na maliit lang talagang sweldo. So nagtiyaga lang ako. Lahat ng diskarte mga kawerdos ginawa ko para makasurvive. So kita nyo ko ngayon, malayo na ako sa dati mga kawerdos. Sa dati kong trabaho, tsaka sa dati kong buhay. Kasi dati talagang pag kinapos ako sa budget sa mga gastusin sa bahay, talagang kapos talaga. Pero ngayon kahit pa paano nakakasurvive. Pero hindi naman sobra, sakto lang. Bisan nagkukulang din, ganun lang. So kailangan natin sipag, kailangan natin magtiyaga para tayo agyan, maabot natin yung mga gusto natin marating. Mga kawerdos pala, tip ko sa inyo, pag halimbawa nandun kayo sa sa probinsya, nasa probinsya kayo, tapos isa kang binata, gusto mong pumunta ng Maynila, gusto mong magtrabaho dito, dami mong pagsubok na dadaanan dito sa Maynila. Hindi ibig sabihin na halimbawa nasa probinsya ka, gusto mo nang pumunta ng Maynila, hindi yung iniisip mo na yung Maynila ay maganda. Maganda lang sa pandinig yung Maynila mga kawerdos kung ikaw ay nandun ka sa probinsya. Maganda sa pandinig kasi Maynila. Bawa isa kang nandun ko sa probinsya, gusto mo pumunta ng Maynila, sabi punta ako ng Maynila kasi doon ako magtatrabaho. So kung halimbawa meron ka mga kabarkada doon sa sa probinsya nyo, meron kang kaibigan, magyayabag ka kasi pupunta ka na ng Maynila. Ngayon pag uusapan ka ng mga kaibigan mo, punta ka ng Maynila, si ganito pupunta ka ng Maynila. So hindi mo alam ang kahihinatnan mo dito sa Maynila kung hindi mo pa alam yung galawan dito sa Maynila. Para na rin sa inyong mga kalaman mga kawerdos, sa mga taga probinsya, sakali mang mayroong makakapanood sa vlog na to, para sa inyong mga kalaman mga kawerdos, ang Maynila ay hindi maganda kung wala kang trabaho na maganda, kung wala kang skill na tinatawag. Kasi halimbawa andun ka sa probinsya, ang trabaho mo doon andun ka sa palayan o di ka sa mga tubuhan, o basta sa trabaho ng probinsya, sa mga bukid, ganun. Pagdating mo dito sa mga kawerdos sa Maynila, kung wala kang skill, pagdating mo dito, ang trabaho mo dito sigurado kargador.
kargador ang aabutin mo dito sa Maynila. So kailangan mas lamang talaga mayroong skill. Kung mayroon kang skill, yun mas maganda. Para pagdating mo dito sa Maynila, maganda ang trabaho mo, hindi mabigat. Tapos ang sweldo ay medyo maganda rin. Pero kung isa ka lang sa probinsya, kagaya ng mga nagtatrabaho sa mga palayan, nagtatanim ng palay, basta sa mga bukid, wala kang skill, tapos pupunta ka ng Maynila, nako, huwag mo nang pangarapin mga kawerdos. Napakahirap dito sa Maynila. Hindi ibig sabihin na pag narinig mo ang Maynila ay maganda. Maganda lang sa maganda lang sa pandinig. Kasi siyempre Maynila yan na yung mga SM, mga sa dami mga kawerdos. So maya tayo ulit magkwentuhan kasi nandito na ako sa pinupuntahan ko. So yan mga kawerdos, nasa na pa tayo yung kwentuhan natin. So tulad ng sinabi ko mga kawerdos, pag pupunta kayo ng Maynila, kung galing kang probinsya, ay kailangan meron kang siguradong trabaho. Yung tipong trabaho na makakabuhay ng pamilya. Hindi yung trabaho na galing ka ng probinsya tapos pupunta ka ng Maynila, magiging kargador ka. Pagdating mo dito, kargador ka ng gulay sa gulayan. Ako, napakahirap ng ganun trabaho. Para kang kalabaw mga kawerdos. Buti pa sa probinsya sa atin, kasi ang naghihila doon kalabaw. Dito sa Maynila, ang naghihila tao. So ayan mga kawerdos, ayan ang tip ko sa inyo mga kawerdos. Pag gusto nyo pumunta ng Maynila, pag halimbawa isa kang binata gusto nyo pumunta ng Maynila, siguraduhin nyo muna na mayroon kayong trabahong dadatingan dito. Yung siguradong mayroon kang papasukan. Kasi napakahirap dito mga kawerdos sa Maynila pag wala kang trabahong yung tinatawag na stable. English yun stable. Oh, no. So kailangan talaga meron kang trabahong stable, yung maganda. Yung tipong yung sweldo malaki. Yung minimum ang sweldo. So ang minimum pala dito mga kawerdos sa Maynila, dito mismo sa Maynila, para at least alam nyo kung magkano ang minimum dito sa Maynila. Kung sakaling taga-probinsya ka, makapanood ka nito. Ang minimum dito sa Maynila mga kawerdos, yung sahod ay 537 yata, ganun. Hindi ako sure mga kawerdos, basta ganun, 537 ang alam ko. Kasi ako, di ko na alam magkano yung minimum, kasi ako lampas na ako sa minimum mga kawerdos. Lampas ako sa minimum yung sahod ko. Yung sahod ko ay okay, walang problema. Sulit na sulit. Wala na akong masabi sa sahod ko. So kayo dyan mga kawerdos ko, sa mga taga-probinsya, kung gusto nyo pumunta dito, kailangan meron talaga kayong trabahong maganda na dadatingan dito sa Maynila. So ito mga kawerdos ay sinasabi ko sa inyo, base na rin sa karanasan ko dito sa Maynila. Simula nang napunta ako dito, kasi galing akong probinsya rin pare-pares naman tayo galing probinsya ako, galing din akong probinsya. Wala akong alam. Pumunta ako dito sa Maynila mga kawerdos, wala akong alam na trabaho. Pumunta ako dito, wala akong alam. Ultimo lugar dito mga kawerdos sa Maynila ay hindi ko alam. Wala akong alam dito sa mga daanan, kung saan banda yung lugar na yan, saan ko papunta, mga ganun ba. So wala rin akong alam. Sa trabaho wala rin akong alam. So nag-umpisa ako mga kawerdos sa trabaho, naging kargador ako. Kargador ako sa Divisoria. Tagahila ako ng mga karatilya, delivery, ganon. Kabagay hanggang ngayon ganun pa rin naman ang trabaho ko. Kaya lang nag-level up na ako kasi nagporsigi ako, nagsumikap ako
tinulungan ko yung sarili ko na matutong magmaneho ng sasakyan. Kaya yung trabaho ko ngayon mga kawerdos ay medyo gumaan, tapos yung sahod ay tumaas. Ganun yun. Pero kung isa ka lang kargador dito sa Maynila, isa kang kargador sa gulayan, o di ka boy, ang sahod mo ay maliit lang, lugi. Sobrang pagod mo, tapos yung sahod mo ay hindi sapat, kulang. Pambayad pa lang ng bahay, kasi sigurado pagdating mo dito sa Maynila, mag-uupa ka dito sa Maynila. Hindi kagaya sa atin sa probinsya na wala kang babayarang bahay, saka tubig wala ka rin babayaran. Sa kuryente sa mga probinsya ay mura lang, dito sa Maynila mahal lang ang kuryente dito. Kaya hindi pwedeng wala kang trabaho dito na maganda. Kailangan ang trabaho mo dito mga kawerdos sa Maynila ay maganda talaga. Kahit ganito lang, kagaya lang sa akin mga kawerdos, kahit maging ganito lang, driver ka lang dito sa Maynila, yun, okay na yun, maganda ng trabaho yun, medyo nakakalamang ka na. Kasi ang sahod mo medyo mataas, ang trabaho mo medyo magaan. Saka syempre matututo ka sa kalakaran dito sa Maynila, saka mga daanan kung saan man papunta, ganun. So ganun yung mga kawerdos, kailangan meron kang skill. Kailangan meron kang skill dito sa Maynila. Huwag mong hayaan yung trabaho mo na ganun pa rin hanggang sa tumagal ka dito sa Maynila. Kailangan matuto ka ng ibang trabaho para medyo gumagaan yung buhay mo. Pero kung wala ka talagang pagpupursige sa sarili mo, pag pumunta ka ng Maynila, kargador ka. Habang buhay kang kargador, hanggang sa magkasawa ka, magkaanak ka, magkapamilya ka, ganun pa rin ang trabaho mo, kargador. So hindi aangat ang buhay mo dun mga kawerdos. Ganun pa rin, kailangan talaga gumawa ka ng paraan para medyo umangat yung buhay mo, magsumikap ka, ganun. So sa atin sa probinsya, kahit hindi ka magsipag, hindi ka magtrabaho dun ng isang araw, okay lang. Kasi doon sa probinsya, walang binabayaran. Sa ilaw, hindi ka na magbabayad, sa tubig, bahay. Ay, ilaw ka lang, babayad. Sa tubig, wala. Kasi marami naman tubig dun eh. Di kagaya dito sa Maynila mga kawerdos, ultimo tubig, binibili. Magkano ang tubig dito mga kawerdos? Para sa pagkakalam nyo lang, sa mga taga-probinsya dyan, ang tubig dito sa Maynila mga kawerdos, kung iigib ka ng container, isang container ay 3 pesos yun. So pag naglaba ka, hindi ka makapaglaba kung wala kang 3. Sa isang timba, 2, ganun yun. Tapos yung bahay mo pa, babayaran mo pa. Hindi kagaya sa atin sa probinsya na punta ka lang sa ilog, doon ka maglaba ka lang doon, wala kang gastos. Pero dito sa Maynila, puro gastos. Sabi pa ni Mayor Isko, puro tosgas. Ultimo tatay ka lang, punta ka ng mall, mamasyal ka doon, tatay ka, may bayad yun, 5 piso sa ihi. Pag tumahay ka, 10. Ganun yung mga kawerdos dito sa Maynila. Para sa pagkakalam nyo lang, para at least meron kayong alam kung nandyan kayo sa probinsya. Sakali mapanood nyo yung vlog na to, kung meron na makakapanood, at least alam nyo na.
Dito sa Maynila mga kawerdos ay lahat ano, puro pera. Pera ang pinag-uusapan. Kaya hindi ka pwede dito sa Maynila mga kawerdos ang wala kang trabaho. Kasi pag wala kang trabaho, tuliro ka dito. Wala kang pambili ng pagkain. Walang magbibigay sa'yo dito. Walang libre sa Maynila mga kawerdos. Yan ang tatandaan nyo. Depende na lang kung meron kang kaibigan ganon, na medyo may pera, tapos tulungan ka, ganon, pwede yun. Pero kung ano, sarili mo lang, ikaw lang mag-isa, so kailangan mo talagang kumayod. Kailangan maghanap ng trabaho na maganda. Ang pinagkaibahan lang mga kawerdos sa probinsya at saka dito sa Maynila, sa probinsya, ang pagkain doon ay ano, hindi mahirap hanapin. Ulam, hindi mahirap hanapin. Hindi ka magugutom sa probinsya pag nandoon ka. Ang mahirap lang doon, pera. Napakahirap kitain ng pera sa probinsya. Yun ang katotohanan mga kawerdos. Alam niyo yan, kung sakaling taga-probinsya ka na nakakapanood ng vlog na to, napakahirap kitain ng pera sa probinsya. Ultimo pambili ng damit, hindi ka makakabili pag nandun ka sa probinsya. Makakabili ka doon kung halimbawa buwan ng anihan kung taga probinsya ka, anihan ng pala, yun makakabili ka ng damit. Pero yung tipong pagpapasuhol ka lang, pasuhol ka pag ano, kapas ng palay o ganon, kung ano dyan na trabaho, tapos meron kang binubuhay, meron kang asawa doon, wala. Hindi talaga, hindi kaya. So parang parehas lang. Dito lang sa Maynila, ang pera ay mabilis kitain. Napakabilis kitain ng pera dito sa Maynila mga kawerdos. Basta madiskarte ka lang, mabilis kitain ng pera dito. Basta hindi ka lang tamad. Malaki ang diferensya sa Maynila at sa probinsya. Pero kung ako papipiliin mga kawerdos, halimbawa, ako, may skill ako, marunong ako magmaneho, kagaya nito, driver na ako. So dito na ako sa Maynila kaysa sa probinsya ako. Kasi dito, malaki ang sahod, malaki ang sweldo. Ang problema lang, lahat binabayaran. Nangungupahan ka ng bahay, tubig, ilaw, babayad ka, lahat yun. So ang sweldo mo, kahit malaki, may matitira man, saktong-sakto lang din. Hindi ganong malaki ang maano talaga sa'yo, yung sakto lang. So ganon yun mga kawerdos. Kaya kailangan din pag nandito ka sa Maynila, sakaling taga probinsya ka, pumunta ka ng Maynila, magsipag ka talaga. Tulungan mo sarili mo para umangat ka, para hindi ka masyadong nakababa, at saka yung sweldo mo para tumaas din ba, para hindi ka ganong mahirapan. So ganun ang tip ko sa inyo mga kawerdos, sa mga taga dyan sa probinsya na nakakapanood ng vlog na to. Baka sakaling mayroon gustong pumunta ng Maynila na isa kang taga probinsya, gusto mong pumunta dito, so ganyan ang gawin mo mga kawerdos. At least meron kang natutunan kahit konti, meron kang nalaman sa akin. Base na to sa karanasan ko mga kawerdos. Kailangan mo talagang pumunta ng Maynila, magsipag. Kung wala kang alam na trabaho, wala kang skill, sigurado ang bagsak mo dito sa Maynila, kargador. Number 1 yan. Kargador ka talaga. Pag sa Divisoria ka, pag bagsak mo Divisoria, ay ano ka, tagahila ka ng karatilya. Ganun yun. Kaya lamang talaga ang mayroon skill, mayroon nalalaman pagdating sa trabaho. So yun lang mga kawerdos, yun lang ang tip ko sa inyo sakaling gusto nyong pumunta ng Maynila. At least meron kayong nalaman sa akin. Kwento ko na to mga kawerdos, base sa karanasan ko lang to.
nung napunta ako dito sa Maynila hanggang ngayon. Ngayon, hindi pa naman ako medyo yung trabaho ko ngayon, okay na rin, pero kung tutuusin, kulang pa rin. Kulang pa talaga. Yung tipong gigising ka pa rin ng maaga para makapagtrabaho, hindi ka pwede maglaylo-laylo dito sa Maynila. Hindi pa rin ako makapaglaylo-laylo. Kahit gusto kong magpahinga, tabi-tabi muna. Kasi kailangan natin kumayod para masenso. So yun yung mga kawerdos. So mga kawerdos, hanggang dito na lang yung video ko. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Para sa lahat ng mga manunood, maraming salamat sa inyo. Like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Jack Motovlog 26 Official. At pagkipindot na rin mga kawerdos yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video kong ilalabas. So hanggang dito na lang mga kawerdos. Ride safe sa ating lahat. Peace out. Bye bye.